Ito ang listahan ng bonus ng Departamento ng Disenyo noong nakaraang quarter. Tingnan mo. Bonus PA kaya? Ang ganda ng pangarap. Simulan gayon. Ang mga babaeng empleyado na lampas 35 taong gulang, tanggalin agad. Mahigit 100 tao sa kumpanya, kailangan bang ipaalam sa presidente? Tumahimik ka. Ang mga babaeng empleyado na lampas 35, pasanin lang ng kumpanya. Kahit malaman ng presidente, pupurihin lang niya ako sa pagiging epektibo. 10 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanya. Ngayon mo ako tatanggalin? Hindi ba't labag ito sa katarungan? Taman ka. Ang konti lang ng trabahong ginagawa ninyo. Kahit sinong intern kayang gawin. Ang kumpanya, hindi bahay ampunan. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita? Malakas ang koneksyon ko. Kahit isumbong, kayang ayusin ng pamilya ho. Sandali lang, mayos din yan. Anong isusumbong mo? Bakit mo kami ginaganito? Dahil ako ang head ng AR. Sinong mag-ingay? Isusulat ko sa clearance, masamang ugali sa kumpanya, at walang moral. Sino pa ang mag-hear sa inyo? Halima. Tama na, wala akong oras sa kalokohan mo. Mag-Janova ka na, at mag-empek ka na. Sige, aalis na ako. Ayaw ko na rin sa'yo. Totoo nakatulong ng pamilya ho ang nanay ko. Pero kasabay kong lumaki si Yancy. Binigyan niya ako ng trabaho, siguradong may gusto siya sa akin. Balang araw, magiging asawa ko siya. Ngayon, alagaan ko ang kumpanya para sa kanya. 15 taon sa trabaho, parang panaginip lang. Magsisimula ulit ang lahat. Sino ka? Tulungan mo ako. Parang nadroga siya. Tatawag ako ng doktor. Akala ko ba't single ako sa mahabang panahon? Ngayon lang ako nakipagtalik sa lalaki. Ganito pa ang nangyari. Boss Huo, nandiyan ka ba? May darating. Hindi pwede. Kung malaman ng kumpanyang natulog ako sa estranghero. Malaking problema. Yancy, ito ang sinabawang manok na ginawa ko para sa'yo. May ginseng at antler ito. Ilagay mo dyan. Yancy, Sabi ko ilagay mo dyan. Labas. Hindi ko inakala na ang babaeng yon. Kahit ang halik ay nakakapagpawala sa akin ng kontrol. Walang anuman. Halika rito. Nene. Anak, naging mabait ka ba ngayon? Opo, at ako at si kuya ay nakanegatibo 100 puntos ulit. Ang galing naman ng aking mga anak. Nakapag-away ba kayo sa mga kaklase? Ngayon, sinabihan kami ng mga kaklase na masasamang tao. At tinawag pa kayong masamang babae, kaya hindi na napigilan ni kuya. Huwag ninyong sasabihin ang masama sa nanay ko. Sinapak ko siya. Ang nanay ko ang pinakamabait. Tema. Mga anak, sabihin ko sa inyo ang tatay ninyo ay isang bayani. Hindi kayo masasamang tao, nagkasakit lang ang tatay ninyo at namatay. Basta't nandito ang nanay, tayo ang pinakamasayang pamilya. Mas masaya pa kaysa sa lahat ng bata. Mayroon akong kayong dalawa, kaya mas masaya ako. Sige, mag-aral kayong mabuti. anak, halika tingnan mo ito. Lahat ito ay pinili ng nanay mo para sa iyo. Nanay, sinabi ko na hindi ako interesado. Kanino ka interesado? Baba na kayo. Anak, 28 ka na kung hindi ka pa mag-asawa. Sino ang magmamana ng negosyo ng pamilya Huo? Ikaf, pumili ka na lang ng isa at subukan mong makipagdate. Baka magustuhan mo. May trabaho pa ako sa kumpanya, aalis na ako. Anak ka talaga. Madam, ang binata ay hindi talaga interesado sa babae. Kung pipilitin natin, lalo lang siyang ayaw. May idea AKO. Ngayon ay nagsisimula ang seleksyon para sa Talent Development Program. Subukan natin ito. Talent Development Program. Ito ay isang proyektong pangkawanggawa na sinimulan. Nilauho noong buhay pa siya. Layunin nito ay tulungan ang mga mahihirap na estudyante na makapagtapos. Kapag nakasama niya ang mga bata ng matagal, baka magustuhan niya ang mga bata at magkaroon ng interes na mag-asawa. Magandang idea iyan. Sage, asikasuhin mo na. Opo.
Nanay. Nakakatakot. Weiwei, kailangan mong magmadali. Tingnan mo, nagmamadali na naman ang matandang ginang na humanap ng kasintahan para sa binata. Ano ang minamadali? Si Yancy at ako ay magkasama mula pagkabata. Sa mga taong ito, wala siyang nagustuhan. Siguradong gusto niya akong maging kasintahan. Dahil lang ako ay anak ng yaya mo. Dahil sa relasyong ito. Tama ka, baka ganun din ang iniisip ng binata. Pero, Kailangan mong magpakita ng magandang asal sa harap ng lola. para tanggapin ka niya agad. At maging tunay na asawa ng pamilya Hu. Huwag kang mag-alala, magiging mabuting asawa ako sa kanya. Niyan. Nanay, Nanay, kakagaling ko lang sa palengke. Bumili ako ng extra na ribs, uwi ka na. para sa mga bata, pampalakas. Nanay, bakit ang dami mong biniling karne? Pag nalaman ng kuya at ate mo, magagalit sila sa'yo. Dalhin mo na pabalik. Saka, sapat naman ang kinikita ko para buhayin sila. Huwag kang mag-alala sa gastusin sa bahay. Pensyon ko naman ang ginagamit. Bumili lang ako ng ribs para sa mga apo. Walang problema, tanggapin mo na. Salamat, nanay. Nanay, naawa lang ako sa'yo. Nanay, Kung hindi mo pinanganak ang dalawang batang ito, hindi ka mahihirapan maghanap ng trabaho. at di ka makakaranas ng pamamaliit. Nanay, walang kasalanan ang mga bata. Hindi ako nagsisisi. Nga pala, ang Who Group ay magsasagawa ng talent search sa school. Libre ang tuition mula elementarya hanggang kolehiyo. Pagkatapos, pwede pang magtrabaho sa Hu. Kung mapipili, gagaan ang buhay mo. Who Group? Hu Group Talent Program ang mapipili. Libre ang tuition at allowance hanggang 18 years old. Sagot ng Hu Group ang lahat. Ayos. Ang ganda, sabi nila 100,000 ang scholarship kada taon. Ako na. Number 1 sa math ang anak ko. Boss, kaklase mo dati ang tatay ko. Manager Wang, ito ang listahan ng top students. Ngayong taon. Ang school nyo ay tumatanggap ng malaking tulong. Mula sa Hu Group. Bakit ito lang ang nakalista? Ito. Aba, Zenobia ito. Hindi ba si Sunyan na pinatalsik? Ilang taon na ang nakalipas, akalain mong may anak ka pa. Sa edad mong ito. Baka naman walang ama ang mga bata. Magsalita ka ng may respeto. Tita Wang, maganda BA? Ang ganda. Ang galing ng ating Yancy. Ano ang pangalan mo, bata? Ako si Su Xinghe. Ito naman ang kapatid kong babae, si Su Xingyao. Ang mga mata, hugis na mukha, at pananalita, pa ang binata noong bata siya. Ito ay eksaktong pareho. Ito ay isang pagkakataon. Napakagagaling ng dalawang batang ito. Bakit wala sila sa listahan? Sino ang nanay ng dalawang batang ito? Walang modo sa buhay, nag-anak sa labas, walang moral. Sa ating excellent talent program, hindi pwedeng may ganyang klase ng tao. Sabi ko na nga ba, tama ang pagtiwalag ko sa'yo noon. Ngayon, Dala-dalawa ang maliliit na batang ito. nagbabalak pang sumipsip sa kayamanan ng pamilya Ho. Dati kang nagtrabaho sa Hu Corporation. Kilala mo si Boss Hu? Isang babaeng katulong na natanggal sa trabaho. Paano mo makikilala si Boss Ho? Ang bata at ang binata, magkamukhang magkamukha. Baka anak sa labas ito ng binata, pero isa siyang babaeng katulong. Paano makikilala niyo sa kanya ang binata? Sunian. Walang hiya kang babae. Kung noong unang panahon ito nangyari, Ibabaon ka sana sa kabaong at itatapon sa ilog. Napakababa, walang hiya. Tumidyo ka. Wala na ang dinastyang king ilang daang taon na. Kabaong-kabaong pa. Si nanay ang nagpalaki sa amin ng mag-isa. Siya ang pinakamabuting nanay sa mundo. Kayong mga nang insulto. Para lang magpakabango, kayo ang dapat itapon sa Pacific Ocean. Ong Daldal. Walang amang nagturo, kaya dapat talaga kayong palisin. kung maapektuhan pa ang mga kaklase ninyo, ang paaralan ninyo, Hindi na muling makakatanggap ng tulong mula sa Huo Corporation. Para sa kapakanan ng mga bata, kailangan talaga silang palisin. Tama si Supervisor ma. kung gayon, magpapasya ko, simula ngayon, palisin si Sutsinch. At SI Suksing niya. Supervisor ma, kakabayad lang namin ng matrikula, ngayon paalisin ninyo kami. Saan na kami papasok? Bahala kayo. Umalis na kayo. Dapat ituro ng paaralan ang pagkakapantay-pantay at kabutihan. Bakit may discrimination? Penlale. Nakikiusap po ako. Tulungan ninyo kami, hayaan ninyo kaming manatili. Nakikiusap PA? Umalis na kayong tatlo. Mulan gayon. Huwag na kayong magpakita sa paralang ito. Nanay, huwag kang makiusap sa kanila. Malawak ang mundo. Naniniwala ako na may lugar para sa atin. Nanay, huwag kang makiusap sa kanila. Malawak ang mundo, naniniwala ako. Ang grupo ng Huo ay hindi makakalampas sa krisis na ito.
Ang pagkakapareho ay nakakagulat. Tito Wang, pakiramdam mo muna. Ako na ang nagtanggal sa dalawang batang ito. Tinanggal na sila. Tanggalin. Sino ang may lakas ng loob? Tito Wang, ano ang ibig mong sabihin? Isama ang dalawang batang ito sa listahan. Kung hindi, ang grupo ng Huo ay magbabawas ng lahat ng suporta sa inyong paaralan. Lahat ng pondo. Bakit? Ang mga batang ito na walang malinaw na pinanggalingan. Bakit sila dapat pumasok sa advanced class? Tama si Manager Bang. Paano kung masira ang reputasyon ng grupo ng Huo? Hindi ko kayang panagutan ito. Hindi mo dapat ito problema. Nanay, hindi na tayo alis. Sa araw ng seremonya ng pagpasok, kapag nakita na matandang ginang ang dalawang batang ito, sigurado akong magugulat siya. 6 na taon na, hindi pa rin natin siya nahahanap. Boss Huo, lahat ng empleyado natin, kasama na ang mga umalis. Lahat ng babaeng empleyado, kabuuan. 3 bises ko ng sinuri. Talagang walang tumutugma sa sinabi mo. Baka hindi siya empleyado natin? Noon ay may suot siyang ng grupo ng Huo, siguradong empleyado siya. Natitira na lang ang mga matatandang babaeng empleyado na tinanggal 6 na taon ang nakalipas. Pero noong mga panahong iyon, ang presidente ay 22 taong gulang lamang. Imposible, talagang imposible. Boss Huo, 6 na taon ang nakalipas ay may grupo talaga. Mga babaeng empleyado na 35 taong gulang pataas ang umalis. Tingnan mo, Tak. Imbestigahan, isa man ay hindi dapat makatakas. Opo. Nanay, ang ganda ng paaralang ito. Ang ganda talaga. Mga anak, makinig kayo sa nanay. Dapat kayong mag-aral ng mabuti. Samantalahin natin ang pagkakataong ito, okay? Nanay, huwag kang mag-alala. Ipapakita ko ang aking makakaya. Nanay, hintayin mo lang. Kukunin ko ang unang pwesto. Ibibili kita ng damit at ang kapatid ko ng masarap na pagkain. Salamat, kuya. Lalaki ka na talaga. Oy, ang paaralan ng pamilya Huo. Kayong mga tagalansangan, may mukha pa kayong pumunta dito. Ang magulang na ito ay nakasagupa ng malaking tao. Balita ko ay malapit siya kay Boss Huo. Noong nakaraang anibersaryo ng paaralan, sumakay siya sa Rolls Royce ni Boss Huo. Baka siya ang asawa ng pamilya Huo. Umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Huwag mong dudumin ang syagik na de pamilya Huo. Inimbita kami para pumasok. Wala kang karapatang paalisin kami. Tara na. Huwag mong apihin ang nanay ko. Lalabanan kita. Chech. Nanay, paglaki ko, kung sino man ang mang-api sa'yo, lalabanan kayo sila. Ang kakaiba, bakit kamukha? Ng bata ko noong bata ko. Huming ka no, tawag sa nanay ko. Total Hua. Dalhin mo siya sa klinik para ma-check. Tingnan kung may nasaktan. CJ. Brother Yan ay, mainti ako. Magsisimula na ang seremonya, mga magulang. Magmadali na kayong pumasok. Tara na, kasi na yun. Bilis, tara na. Bakit wala Piazzi Yancy? Mrs., malapit na sigurong dumating ang binata. Magsimula na tayo. Sunduin ka muna ang binata. Siege. Maligayang pagdating sa Yingkai School. Kayo ay mga batang magagaling. Sana'y mag-aral kayong mabuti rito. At magtagumpay sa inyong pag-aral. Ngayon, ibibigay ko na sa inyo ang inyong mga sertipiko. Suksingche. Naruto. Suksingya, narito. Kamusta pa, Lola? Kumusta kayo? Ang kakaiba, bakit parang ang pamilyar ng dalawang batang ito? Kaninong anak ito? Bakit ang dumi-dumi? Lola, ito po ang mga anak ko. Siya ang kuya, si Suksing She. At ito naman ang bunso, si Suksing Yao. Mrs. Huo, masasama ang ugali ng dalawang batang ito. Hindi sila dapat pumasok sa Yingkai class. Masasama ang ugali. Totoo ba ang sinasabi mo? Mrs. Huo, totoo po ang lahat ng sinasabi ko. Kung ayaw ninyong maniwala, tanungin ninyo sila. Madalas silang manakit ng ibang bata sa school. Ayokong makasama sila sa klase. Hindi lang manakit, nagnanakaw pa sila ng gamit ng anak ko. Nahuli mismo ng anak ko. Mrs. Huo, pakinggan ninyo, ganito kasama ang ugali ng mga batang ito. Paano makakapasok sa klase ng mga talino? Hindi kami mga anak sa labas at hindi kami nagnanakaw o nananakit. Tema. Ang inyong ina ay hindi nagpakasal, nakipagtalik sa ibang lalaki, at kayo ang resulta. Ni hindi nyo alam kung sino ang inyong ama. Paano kayo hindi masasabing masama? Magsinungaling ka. Ito ay paninirang puri. Mga hamak, ako ba ay nagkakamali? Ang kristal na estatwang ito ay simbolo ng aming paaralan para sa kawanggawa. Nasira ito ng isang masamang tao tulad mo,
Madam Ho. Nakita niyo na? Dinala ni Sunyan ang dalawang masasamang ito. Sadyang nagulo sila. Hindi ko sinasadya, siya ang unang nanulak sa akin. Hindi mo alam ang katotohanan, nakikinig ka lang sa masasama. Ano ang sinasabi ng batang ito? Mali ba ako? Ang motto ng Hoshi Yinkei ay talent ang batayan. Hindi importante ang pinanggalingan, ang totoo lang. Pero kayo? Tinawag niyo kaming anak sa labas at pinaratangan. Ito ba ang dapat na asal ng isang paaralan ng mga talino? Kung tatanggapin ng klase ng mga talino ang dalawa ninyo. Mga anak sa labas na walang moral. Masisira ang pangalan ng Hoshi. Ito ay pagsisinungaling at paninirang piri. Mga guwardiya, hulihin niyo ang dalawang batang ito. Takpan ang bibig nila at itapon sila. Huwag mo siyang sumpin. Ang mga anak sa labas ay pinatalsik na. Dalhin sila at umalis kayo. Naniniwala ka ba na kaya kitang patayin ngayon din? Bitawan mo ako. Tigilan nyo. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na saktan ang mga bata? Nanay, ano ang nangyari sa iyo? Harap-harapan mong inaapi ang ina ng bata. Wala ka bang puso? Yancy, hindi ganito ang nangyari. Si Sunyan ang nagdala ng mga bata para guluhin, hindi lang nasira ang milyon-milyong halagang kristal na estatwa ng paralan. Kundi nagulo pa ang seremonya ng pagpasok. Tama. Ang batang ito ay sumagot pa sa akin sa harap ng lahat, walang galang. Totoo ito, ang magandang seremonya ay nawasak. Ngayon ay dinala niya ang mga bata para magulo. Hindi ba ito sadyang paghahanap ng gulo? Ikaw, Ikaw at Zila, magkakilala? nagkita kami noong pagpasok. Ganito pala. Boss Hu, itong si Sunyan ay nagkaanak ng hindi kasal. Dalawang anak sa labas, at kanina ay nagulo pa ang seremonya ng pagpasok. Kailangan siyang parusahan. Hindi ganyan. Nanay, tinatawag nila akong anak sa labas at sinasabing wala kaming tatay. Ayoko na dito, gusto ko nang umuwi. Sige, isasama ko kayo. Sandali. Dahil lang sa walang tatay, yan ang dahilan. Itataboy ang dalawang magaling na bata. Ang Who's Elite Training, ang tinitingnan ay ang kakayahan at potensya ng bata, hindi kung may tatay siya o wala. Lalong hindi kung ano ang pinanggalingan ng kanyang nanay. Madam, ilang dekada na ang elite training. Hindi pa nangyari ang ganitong kaguluhan. Ngayon dahil sa babaeng ito, kasama ang dalawang bata, nagdulot ng kaguluhan. Kung mananatili, magdudulot lang ng problema. Tama na, hindi ikaw ang may hawak dito. Ano ba ang nangyayari? Hindi ba si Mawiwei ang magiging asawa ni Boss Hu? Bakit ganito ang trato ni Boss Hu sa kanya? Tama. Tama, sinira nila ang kristal na estatwa. Hindi pwedeng basta-basta na lang ito. Hindi lang sila dapat palisin sa elite school, kundi pati sa Jiang City. Walang kasalanan ang mga bata. Bakit ninyo sila ginaganito? Bakit sumasakit ang puso ko kapag nakikita ko silang inaapi? Kung nagbuntis din siya nung gabing yon, magiging katulad kaya siya ni Sunyan, na mag-isa lang sa lahat pinag-uusapan at dinadanas ang hirap. Nanay, huwag na, parang ang sama naman natin sa babae at bata. Parang ang babaw ng ating pamilya. Madam Hua, mukhang tahimik lang ang babaeng ito, pero nagkukunwari lang. Ni hindi niya masabi kung sino ang tatay ng mga bata. Ang ganitong klaseng tao, hindi dapat nasa paralan. Anak, siya ang empleyado na tinanggal ng host 6 na taon na ang nakalipas. Tiyak may kasalanan siya, hindi siya dapat kahabagan. Empleyado na tinanggal 6 na taon na ang nakalipas. Baka siya ang babae nung gabing yon? Madam Hu, si Uncle Wang talaga ang nag-insist. Natanggapin ang dalawang batang ito sa elite class. Baka may kabulastugan. Tama, si Batla Wang noon. Ang nagpilit na piliin ang dalawang batang ito, alam namin yun. Baka may natanggap si Butler Wang. Napabor kay Sunyan? Tawagin si Uncle Wang. Madam, ano po ang utos? Ang mga anak ni Sunyan, ikaw ang nagpasok ng labag sa patakaran. Madam. Ito Zina Xingche at Xingya. Sa orihinal na paaralan, lahat ng marka nila ay perpekto. Umasok sila sa Yingkai dahil sa kanilang kakayahan. Baka peke rin ang mga marka na iyan. Totoo ba ang mga markang ito? Madaling malaman. Ikaw, bakit mo patuloy na sinisiraan ang mga bata? Anong balik mo? Madam, yung master, hindi lang magaling sa pag-aral ang dalawang batang ito.
Ang pinakamahalaga, noong bata pa sina Xingxi at yung master, magkamukha sila. Ano ang sinasabi mo? Uncle Wong, ano ang ibinigay sa iyo ng babaeng ito? Pareho lang sila ng edad ni Madam. Pwedeng maging ina ni President Hu. Paano sila magkakilala ni President Hu? Madam, dalhin ko muna si Xingxi para maligo. Baka may sorpresa kayo. Sige. Anong sorpresa? Nagpapanggap lang. Ang babae noong gabi, siya kaya? Madam, tingnan ninyo. Ito. Ang batang ito. Bakit kamukha niyan si noong bata siya? Baka. Si President Hu pala ang kasama noong gabi. Paano nangyari iyon? Ito. Baka. Anak. May iba ka palang babae. Si Yancy ay akin. Ang matandang babaeng ito, makikipag-agawan pa sa akin? Lola, maraming magkakamukha sa mundo, hindi naman. Lahat may koneksyon kay Yancy. Tama. Mukhang mas bata lang siya sa akin ng ilang taon. Imposibleng magkakilala sila ni Yancy. Yancy, huwag kang magpapaloko sa kanya. Isang babaeng nasa 40 anyos, gustong ipilit ang sarili sa iyo. Isang presidenteng 20 anyos, malinaw na. Isang bitak. Tama si manager madam. Gusto lang umangat ng babaeng ito, ginagamit ang bata. Huwag kang magpapaloko. Sa Jiangcheng, maraming mayayaman. Ang gustong maging manugang ng pamilya Huo, hindi ikaw ang pipiliin. Walang koneksyon ang mga bata kay President Hu. May ama sila. Wala lang sa tabi. Sabi ko na nga ba, paano ako magkakaroon ng kambal na apo? Madam Hu, pakiusap, palayasin niyo na ang nakakadiring. Mag-ina na ito at hayaan silang matikman ang hira. Tumigil ka. Huwag kang manggulo. Kuya Yancy, para rin ito sa ikabubuti mo. Nanay, sa tingin ko hindi naman sila masasamang tao. Huwag na natin silang pahirapan. Sige, hindi na natin ito pag-usapan. Ikaf. Mauna ka na lang muna kasama ng mga bata. Ang pagpasok nila sa paaralan ay ayusin ko. Salamat, Madam Hu. Salamat, Boss Hu. Salamat, Lola. Salamat, Tito. Sige. Magpag-test tayo, gusto kong malaman. Kung si Sunyan ba ang babaeng iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Siege, Boss Huo. O CJ. Para. Hawakan mo. Sana makita ulit kayo, paalam. Boss Hu. Bakit kayo nandito? Dumaan lang. Salamat sa pagsasalita niyo para sa amin noong nakaraan. Ikaw ba ang gumawa ng mga ito? Ako ang nagdisenyo nito, maganda 'di ba? Ang cute. Kukunin ko ang damit. Tapos na ang damit. Ito po. Magaling ang kamay ng babaeng ito. Tingnan mo ang gawa at disenyo. Napaka-trendy. Salamat. Paalam. Sayang ang galing mo kung magtitinda ka lang sa tabi-tabi. Gusto kitang imbitahan sa kumpanya ng damit na pag-aari ng Huo. Bilang taga-disenyo. Ang ganda. Pero hindi pwede, may 2 akong anak na aalagaan. May resting area ang kumpanya, pwede doon mag-aral ang mga bata. At makakapagtrabaho ka ng maayos. Talaga? Salamat, Boss Hu. Hello, kayo biya CMS. Maligayang pagdating sa aming kumpanya. Samahan ka ng kasamahan ko para mag-apply. CJ. Salamat. Tara na. Ikaf pala. Talagang malas, saan man ako pumunta, nakikita kita. Narito ako para mag-report. Mag-report? Umalis ka na. Hindi kami nag-hire na matatanda sa kumpanya, manager ma. Desisyon ito ng headquarters. Chech. Dito kayo magsulat ng homework ni ate, magtatrabaho ako. Pero huwag kayong aalis. Huwag kang mag-alala, Mama. Hindi kami aalis. Mabait kami. Mabuting bata. Sunyan, ang bait ng mga anak mo. Meron akong peanut milk candy. Gusto nila? Hindi pwede ang peanut, allergic sila. Okay lang. May dala rin akong fruitcake. Nandiyan lang. Kukunin ko para sa kanila mamaya. Salamat, anak. Binigyan tayo ng kita ng masarap. Salamat, Tita. Walang anuman, anak. Mga gutom na bata, sige tara na.
Mama, masama pakiramdam namin. Kumain ba kayo ng peanut? Hindi, fruit cake lang ang kinain namin mula sa tita. Oh. Walang peanut essay fruit cake a. Anak, bakit kayo allergic? Tingnan nga ni Mama. Ano NG ingay? Hindi ba alam na bawal ang maingay sa trabaho? Gusto mo pa bang magtrabaho? Kumpanya ito, hindi playground para sa mga bata. Pasensya na, kailangan kong dalhin ang mga anak ko sa ospital. Manager Ma. Ingatan mo ang salita mo. Totoo lang ang sinasabi ko. Sabihin mo nga sa akin. Sino ang tatay nila? Sabihin Montag. Kumusta, Boss Huo? Naasikaso na ba ang pagpasok ni Sunyan? Nasikaso na po, Boss Huo. Kailan lalabas ang resulta ng NA report? Mga 2 araw pa po. Ano, hindi ka makazago? Dinala mo ang mga bata sa host elite para magpanggap na kawawa. Dinala mo pa sa kumpanya para makikain. Sunyan, wala ka talagang hiya. Kailangan ko silang dalhin sa ospital. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Tara na. Teka, Hindi pa kita tinatanong, sino ang nagpahintulot sa'yo na dalhin ang bata? SA trabaho? Si Tito Huo ang nagpahintulot. Presidente Hu, biro ba yan? Paano pumayag si Presidente Hu na dalhin mo ang bata sa trabaho? bakit hindi ko alam? 2. Kailangan ba ni Presidente Hu na sabihin sa'yo lahat ng ginagawa niya? Hindi mo alam? Si Supervisor Ma at si Presidente Hu ay magkasama mula pagkabata, parang magkapatid. Siyempre sasabihin niya sa kanya, sino sa Hu Corporation ang hindi alam na si Supervisor Ma ang magiging future na asawa ng pamilya Hu. Itigil mo na yung inisip mo, Sunyan. Narinig mo na? Si Kuya Yancy at ako ang tunay na magkatugma. Ikaw, isang middle-aged na babae na may 2 anak. Ang lakas ng loob mong makipagkompetensya sa akin. Ang Hu Corporation ay akin. Ang posisyon bilang asawa ng pamilya Hu. Ay akin din. Sabi ni Madam Hu, mukhang anak ni Presidente Hu ang anak mo. Kaya dinala mo ang bata sa kumpanya para lapitan si Presidente Hu. Ang galing mo talagang magplano. Hindi mo ba iniisip na ang anak mo ay tunay na anak ni Presidente Hu? Hindi ako kasi walang magawa tulad ninyo. Ginawa mo na, takot ka pa sa sasabihin ng iba? Isang matandang babae ka na, anong panaginip ba yan? Mawiwi. Babae ka rin, balang araw magiging nanay ka rin. Kapag ganyan ang sinasabi mo, hindi ka ba natatakot sa karma? Lakas ng loob mong ganyanin ako. Ngayon, bilang future na asawa ng pamilya Hu, Bibigyan kita ng leksyon. Masamang babae, huwag mong saktan ang nanay ko. lalabayanan kita. Singaw, makinig ka sa nanay mo. Huminga kayo ng malalim. Narinig mo? Huwag kayong gagalaw. Anong nagmamadali ka? Isinara sila para makapagtrabaho ng maayos. Ang lahat. Tama ba? Ginawa mo bang daycare ang kumpanya? Ang lakas ng mukha mo. Mawiwi, kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Huwag mong saktan ang mga anak ko. Nandito ang Zuzi. Kunin mo kung kaya mo. Nahulog ng hindi sinasadya. Wala na akong magagawa ngayon. Nasa damuhan sa ibaba. Mukhang mahirap ng mahanap. Anak, buksan mo ang pinto. Sumigaw kayo. Anak. Nanay, tulungan mo kami. Bitiwan mo ako, bitiwan mo ako. Nasa loob ang anak ko. May allergy ang anak ko, kung hindi maagapan, mamamatay siya. Bitiwan mo. Kahit mamatay sila sa loob, ano ba ang kinalaman namin? Tignan Montag nga kung sino ka. Nakikiusap ako sa inyo. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ho, pakiusap, tulungan mo ang anak ko. Nasa loob sila, hindi ako makapasok. Tabi, ako na. Anak. Tignan mo ang ginawa ninyo. Grabe naman, allergy lang, parang katapusan na ng mundo. Paano natin alam kung totoo? Gago ka, hinampas Montag ako. Gusto mo bang patayin kita ngayon din? Mawiwi, sasabihin ko sa iyo. Kung hahawakan mo pa ang anak ko, kahit mamatay ako.
Isasama kita sa impyerno. Ikaf. Kuya Yancy, Sunian, Sobranazia. Dinala niya nang walang paalam ang bata sa opisina. Hindi na makapagtrabaho ang lahat. Tinulungan ko lang siya. Tapos hinampas pa niya ako. Ako ang nag-utos na dalhin niya ang bata sa opisina. Gusto mo rin ba akong turuan? Hindi yun ang ibig kong sabihin, Kuya Yancy. Maingay ang bata sa opisina. Hindi makapagtrabaho ang lahat. Para rin naman sa kumpanya. Hindi totoo yan. Nagtitimpla lang ang bata, hindi naman naglalaro o maingay. Sumama ang pakiramdam nila, nagka-allergy sa mukha kaya hinanap ako. Tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita dito. Hindi ikaw ang may-ari dito. Sunian, kasalanan ka lahat. Dahil sa cake na dala ko kaya nagka-allergy si Xiao Bao. Pero nung binili ko, walang money. Manny, tanungin mo si Maweiwei. Ano bang kinalaman ka o? Anak mo ang kumain ng kung ano-ano. Nagka-allergy, kasalanan mo bilang nanay. Ano bang kinalaman ka o? Huwag mo akong sisihin, wala kang ebidensya. Pwede kitang kasuhan ng paninirang puri. Ebidensya. Nandyan ang T3, ipacheck mo para malaman. Akala Montag ba bahay Montag ito? Pwede kang mag-utos ng CCTV? Wang Shi, i-check ang sihi. Oo. May iba ka pa bang sasabihin? Ako. Tanggal na kayong lahat. Laya sa Who Corporation. Seryoso ka bang tatanggalin ako? Magkasama tayo mula pagkabata. Hindi ba't palagi mo akong iniisip? Dapat mong ipagamot yung delusyon mo. Delusion? Eh bakit mo ako pinapakitaan ng kabaitan? Pinili mo pa akong maging supervisor sa Huo Corporation. Kung hindi mo ako gusto, bakit mo ginawa lahat to? Dahil naawa ako sa nanay mong naging katulong sa pamilya ko ng 20 taon. Kaya binigyan kita ng maayos na trabaho. Katulong pala ang nanay mo sa Huo Corporation. Grabe ang panluloko Montag. Akala ka upian naman. Ikaw ang magiging asawa niyong Master Huo. Tinulungan ka naming siraan si Sunian. Boss Hua, naloko rin namin kami. Patawarin mo kami. Hindi na namin ulitin. Ang Who Corporation ay hindi magtatagal sa mga tao. May masamang intensyon. Tayo na, hindi na namin gagawin ulit. Boss Huo, patawarin mo na kami. Ma, okay ka lang? Ma, Nauntog lang sa pinto kanina. Okay lang, anak. Wang Shi, i-prepare ang kotse. Chech! Huwag. Huwag mong saktan ang anak ko. Hindi ko inakalang ang babaeng yon ay makakapagpawala ng kontrol ko sa isang halik lang. Ma'am, pakiramdam mo muna. Ma'am. Zivaivai, tinanggal ni Young Master. Pakius up. Makiusap ka sa kanya. Huwag siyang tanggalin. Zinabi na sa akin ni Yancy. Hindi ko inakalang ganito kasama ang puso mo. Binanta mo pa ang isang bata. Ma'am, alam ka una ang mali ka o. Ma'am, pakiusap. Tingnan mo ang 20 taong paglilingkod ko. Sa pamilya ho, huwag niyong palisin si Weiwei. Nakakahiya kang makiusap. Tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Kung hindi agad nadala sa ospital ang bata, baka namatay na siya. Hindi ka karapat-dapat. Sa pamilya ho, bayaran na ang sweldo niya. Palayasin silang pareho. Oo. Pakios up. Umalis ka. Madam. Lumabas ka. Huyan si Ai Sunyan. Hindi ko hahayaang maging maayos ang buhay ninyo. Boss Yu. Huwag kang bumangon. Halika, alalayan kita. Salamat. Uminom ka muna ng gamot, mas mabilis kang gagaling. Ako lang. Okay lang, ako na ang magpapakain sa'yo. nanay, pasensya na dahil sa akin ka nasaktan.
Hindi anak, ako ang hindi nakapagligtas sa inyo. Kaya kayo nasaktan. Tuwing nakikita ko ang dalawang batang ito, parang may koneksyon ako sa kanila. Boss Hua. Maliit lang ang bali, magpahinga ka lang ng ilang araw at gagaling ka na. Salamat, Doc. Ek! Bumalik ka, akala ko namatay ka na sa labas. Ang tagal kong naghintay sa iyo. Tingnan mo ito, 2 buwan nang hindi mo binabayaran ang renta. Ano ba ang nangyayari? Hindi kuya, hindi ako ayaw magbayad. Malaki ang nagastos ko sa gamot ngayong buwan, sa susunod na sahod ko ibabayad. Pwede ba? Mamaya na. Huwag kang magdahilan, ang renta sa bahay na ito. Pamilya ng presyo, kung gusto mo tumira, tumira ka, kung ayaw mo, umalis ka. Ate, alam ko, pamilya ang presyo, hindi ako ayaw magbayad. Ganito na lang, saan mo kami papupuntahin sa ganitong oras? Bahala ka kung saan ka pupunta, wala akong pakialam. Tumira ka sa tabi ng kalsada. Kuya, Anong kuya-kuya? Hindi ako ang may desisyon dito. Anong tingin-tingin mo, palisin mo na sila. Tito. Walang kwenta ka. Bilis, umalis na kayo. huwag ninyong saktan ang nanay ko. Huwag mo kaming itulak, kami na ang aalis. Bilis. Ek, Lumayo ka. Cheche. Cheche, okay ka lang ba? Pasensya na sa inyo, anak. Nanay, hindi kami takot sa hirap. Kung wala talaga, matutulog na lang kami sa park bench, okay lang. Hindi rin ako takot. Para. Sunyan, Boss Yu. ang huli na, ano nang ginagawa niyo dito? Tito, wala pong pera si nanay para sa upa ng tiyuhin. Pinalayas kami ng tiyahin. Wangshi, ilagay ang mga gamit sa kotse. Sige. Sumama ka sa akin. May apartment ako malapit sa villa, walang nakatira doon. Kumpleto ang gamit doon. Dahan-dahan, baka masaktan ka. Ipapadala ko si Wangshi para ihatid ang mga bata sa paaralan. Kung hindi ka pa fully recovered, magpahinga ka muna ng ilang araw. Boss Ho, hindi na kailangan, okay na ako. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Walang anuman, magpahinga ka na kasama ng mga bata, aalis na ako. Amoy mint ang kanyang pabango, sobrang pamilyar. Anak, bilis, ang tagal kong naghintay, bukas. May family dinner ang mga huo, maraming dalagang dadalo. Tingnan Montag. Ang pinili kong si Miss Zhao, hindi lang maganda. Graduate pa sa abroad, sa tingin ko. Bagay siyang maging manugang ko, tingnan mo. Ma, wala akong interes sa kanila. Ilang taon ka na, wala ka pa ring interes, gusto mo bang? Mawala ang lahi ng mga huo. Mas mabuti pang mamatay na lang ako at makasama ang tatay mo. Ma, Kung wala kang reklamo, ako na ang bahala sa kasal mo. Pia, maganda ba akon gayon? Maganda, maganda. Anak, mas makakasundo mo ang mga kabataan, baka may. Magkapareho kayong inters. Lalapit ako sa mga bisita. Boss Hu, lumabas na ang ENA results. Si Xingche at Xingyao ay iyong mga anak. totoo. So, siya talaga yung babae noong 6 na taon ang nakalipas. Tiyak. Wangshi, dalhin mo agad ang report. Sa Cloud Sea Grand Hotel. Sa dinner na ito, sa harap ng lahat. Ibibigay ko kay Sunian at sa mga bata ang nararapat na pagkilala.
Sunyan, ako ito, ang host sa Cloud Sea Hotel. Magkakaroon ng salo-salo. Gusto kitang imbitahan, dalhin mo ang mga bata. May palaruan para sa mga bata dito, siguradong magugustuhan nila. Sige, pupunta kami mamaya. Nasaan ka na? Papuntahin ko ang sasakyan para sunduin ka. Huwag mo nang ipag-abala. Nasa paligid lang ako, naglalaro kasama ang anak ko. Mag-aayos lang kami, tapos diretso na kami. Sige, maghihintay ako. Ano yon? Ginoong Ho, dumating bigla si Ginoong Shimi simula Amerika. Sabi niya, uwi na siya ngayon. Gusto niyang makipagpaalam sa iyo ng personal. Pupunta na ako. Mabait ba si Xinyaw ngayon? May kliyente akong kailangang makausap, sandali lang ako. Pasok na muna kayo ng mga bata at maghintay sa loob. Sige, hindi kami nagmamadali. Dito na lang kami maghihintay sa iyo. Parang medyo kakaiba ka lang ngayon. Hintayin mo ako. Ma. Tito Ho, may magandang nangyari ba sa iyo ngayon? Parang ganun nga. Ginoong Zhao, Ginang Zhao, napakagaling ninyong magpalaki kay Ruotong. Malapit na tayong maging magkamag-anak. Ginang Huo, magiging pamilya na tayo. Tingnan mo ang kanyang dating. Kakaunti lang ang babaeng sa Jiangcheng ang makakapantay niya. Ang galing ninyong magpuri, tita. Hindi naman ganun katas. Talagang gusto kita, anak. Nabanggit na kita kay Yancy. Sigurado akong gusto ka rin ng anak ko. Talaga po, tita? Guston ka po ba niya ako? Siyempre naman. Ikaw ang pinakagustong manugang ko. Tita, ito po ang special kong pinili para sa inyo, isang jade bracelet. Sana po ay magustuhan ninyo. Anak, naalala mo pa ang gusto ko. Sunian. Zia Sunian. Tumigil ka. Sino ang nagpasayo? Bakit nandito ka na naman? Noon, gulo ka essay opening ceremony. Ngayon naman, nandito ka pa sa salusalo ng pamilya Ho para manggulo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ginang Ho, sa palagay ko po ay nagkakamali kayo. Ako po ay, paumanhin, aalis na po kami. Dapat ba na nandito ang katulad mo? Huwag ninyong sasabihin ang nanay ko. Kami po ay inimbita ni Tito Ho. Maari kayang imbitahan ni Yancy ang tulad ninyo. Naniniwala ka sa kasinungalingan ng nanay mo? Anak, huwag na tayong makipagtalo. Umalis na tayo, okay? Bigla ka na lang darating at aalis. Akala mo bahay mo ito. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ang anak ko. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Alam mo ba kung sino ako? Sunyan, ang tapang mong bastusin ako. Ako ay kinikilala mismo ni MRS Ho bilang magiging asawa ng anak niya. Asawa ng anak ng sino? Wala akong pakialam. Lumalaban ka sa akin? Zino KBA? Sunyan, nawawala ka na sa sarili mo. Zinaktan mo ako. Ikaw ang unang nanakit. Sunyan, ang ganda-gandang selebrasyon. Ginulo montag ng todo. At sinaktan mo pa si Ruotong, tita. Dapat mo akong ipagtanggol. Sinaktan mo ang anak ko. Gusto mo bang mamatay? Hindi MLM, Mrs. Zhao. Itong si Sunyan, laging gustong mangakit kay MR Ho. Dahil lang sa kamukha niya ang anak niya. Dati pa sa kumpanya, inaakit ni Sunyan si MR Ho. Ngayon, nandito siya para agawin sa iyo. Ang posisyon bilang biyenan ng pamilya Ho. Walang hiya ka. Isang matandang babae, nang aagaw ng lalaki sa anak ko. Anong pang-aagaw ng lalaki? Ano ba ang pinagsasabi ninyo? Hindi ito lugar para sa inyo. Umalis kayo. Huwag mong hawakan ang nanay ko. Karapat-dapat lang kay Sunyan ang nangyari. Paano magkakagusto si MR Ho sa kanya? Tama. Para sa akin, si MS Zhao. Ang bagay kay MR Ho. Palaban ka. Gusto mong malapit sa anak ko? Alam ko ang balak mo. Tayo ko sa iyo. Kalimutan mo na iyan. And Red Ho, inimbitahan kami ni MV Ho. Kahit hindi kami welcome, hindi naman dapat ganito ang trato sa amin. Sobra na kayo. Ikaf. Ang tapang mo magsalita sa akin. Tita, nakikita mo takbiya. Itong si Sunyan, walang respeto. Walang modo. Tama si Ruotong. Ikaw na palaban, gustong mangakit sa anak ko. Tapos sasabihin mong sobra kami. Walang hiya ka. Hindi mo lang binastos si MRS Huo. Binastos mo pa ang pamilya Zhao. Sunyan, lumuhod ka gayon din. At humingi ng tawad, tapos na ito. Kung hindi, hindi kami magdadalawang isip. Ang tapang ng babaeng ito. Magkakasal na ang pamilya Zhao at Huo. At binastos niya kami. Huwag ninyong sasabihin ang nanay ko. Wala siyang kasalanan. Kayo ang dapat himingi ng tawad. Ang tingin ng batang ito, puno ng determinasyon at hindi susuko. Parang mga mata ng anak ko noong bata pa siya. Sunyan, ngayon din, lumuhod ka.
Humingi ka ng tawad sa amin, tapos na ito. Kung hindi, huwag mong sisihin kami, kung hindi kami magiging magalang. Panaginip. Mamatay man ako, hindi ako humingi ng tawad. Ang tigas talaga ng buto mo. Humiling ng tawad? Bakit? Kayo naman ang nagsimula ng gulo. Tapos ako pa ang dapat humingi ng tawad? Kung ayaw mong humingi ng tawad, pwede rin. Sige, bitawan mo ako, luluhod ako. Sunyan, ako ay taong may pinag-aralan. Basta't magtimpla ka lang ng tsaa para sa akin, patatawarin kita. Nanay. Sunyan, pinapagtimpla ka ng tsaa, sinadya mo pang basagin ang tasa. Kung hindi kita papahirapan, hindi mo malalaman kung gaano ako kalakas. Huyansi, mahigpit kang hit-e. Ano ngayon kung saktan kita? Kapag ginawa mo siya, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Huyan si tinalo mo ang aking anak na babae. Ikaf. Sino ang may gawa nito? Siya, hindi niya alam ang mga patakaran. Pinarusahan ko lang siya. Anong problema? Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Simula ngayon, wala ng zoo family sa Jiangcheng. Ako ang biyenan mo. Yancy, hindi mo kami pwedeng tratuhin ng ganito. Kuya Yancy. Ihatid siya palabas. Sino ang may lakas ng loob? Anak, ang Zhao family at ang Hu family ay matagal ng magkaibigan. Paano mo nasaktan ang samahan para sa isang babaeng walang kinalaman sa iyo? Nasaktan ang samahan. Nabaliw na si Boss Hu para lang sa babaeng ito. Ganito na lang niya nilinis ang Zhao family. Tama. Sino ba talaga ang babaeng ito? Na kayang ipagtanggol ni Hu Yancy ng ganito? Paumanhin, nahuli ako. Ang babaeng ito, si Sunyan, ay ang asawa ko, si Huyansi. Ang dalawang batang ito ay ang tunay kong mga anak. Simula ngayon, sino mang maglakas loob na saktan sila, ay kalaban ko na si Huyansi. Mula noong gabi 6 taon na ang nakalipas, hinanap kita ng 6 na taon. Hindi ko inakalang nag-isa ang nagpalaki ng mga bata. Ang taong iyon noong gabi. Ikaw, Ako, si Naksinchi at Sinyaw, ay ang ating mga anak. Anak, ano ba talaga ang nangyayari? Paano siya naging babae mo? Mas matanda siya sa'yo ng 10 taon. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Paano ito possible? Ano ba ang ibig niyang sabihin? Bigla na lang may lumabas na. Asawa at anak? Madam Hu, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo ba sinabi na si Ruotong ang napili mong manugang? Baka naman nalasing si Boss Hu ng pampatulog. Bakit siya mag-asawa ng ganun katandang babae? Tama ka. Isang prominenteng tagapagmana ng pamilya Hu. Anong klaseng dalaga? Ang hindi niya makikita. Bakit kailangan pa niyang humanap ng ganitong babae? Bigyan mo ako ng 10 milyon. Ayusin ko para sa'yo si Sunyan. Deal. Sunyan, ay ang asawa kong pinili ko, si Huyansi. Si Naksinchi at Sinyaw, ay ang dugo ng pamilya ko. Ito ay totoong totoo. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. May asawa siya. Si Sunyan ay matagal nang may asawa. Inayawan niya ang asawa niya dahil walang kwenta, kaya nagpanggap na single. Para makapang-akit kay Boss Hu. Pazok ka. Mahal ka o. Nanay. Ang tagal kitang hinanap. Huwag mo akong ayawan dahil mahirap ako. Umuwi na tayo. Hindi dapat mawalan ng ama ang mga batang ito. Huyansi, hindi ako naniniwalang iwan mo ako. Para sa matandang babaeng ito. hindi ko siya kilala. Sino ka? Hindi mo ako kilala? Mahal ko, alam kong inayawan mo ako dahil mahirap ako. Hintayin mong kumita ako. Siguradong isasama ko kayo ng mga bata para mabuhay na maayos. Hindi ka pwedeng sumama kay Boss Hu para maghanap ng bagong ama para sa mga bata.
Ayon pala, ayaw sa mahirap, kaya sumama kay Boss Huo, tinalikuran ang asawa. Nagdadala pa ng mga bata para magmukhang kawawa, ang lalim ng plano. Tingnan mo ang itsura niya, saan siya karapat dapat kay Boss Huo. Ang galing magpanggap na kawawa, lahat pala ay peke. Ano ba ang pinagsasasabi niyo? Sabihin mo, ikaw ba ang asawa niya? Nagsisinungaling siya. Ang dalawang batang ito ay akin. Si Xingqi, itong ilong, ay kapareho ng sa akin. Hindi ka namin kilala. Yancy, tingnan Montag. Dumating na ang asawa, hindi mo pa pinapayagang magsama? Tama siya, Yancy. Ang sunyan na, tu ay isang manluloko es apag-ibig. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Ano nang pakialam ninyo dito? Natatakulang ako na maloko kanya. Pati bata ginamit para manloko, grabe naman tu. Ang sunyan na to, ang lalim ng mga plano. Ikaf. Hindi mo lang niloko ang anak ko, nagkunwa ka pang dugo ng pamilya Huo. Grabe ka na. Hindi ko siya kilala, siya ang nagsisinungaling. Mahal, ito. Ang sakit, Huzong. Aray, uwi ko ang asawa ko. Anong pakialam mo? Aray, bitawan Montag. Kuya Yancy, nagkakasama ang mag-asawa, bakit mo pinipigilan? Sunyan, ginago mo talaga ang pamilya Huo. Walang hiya ka, tama. Babae kang walang kwenta, wala kang karapatang. Kausapin ang anak ko. Lalo nang pakasalan ka niya, ang pinto ng pamilya Huo. Hindi mo maapakan sa buong buhay mo. Anong hinihintay mo, dalhin mo na sila. Huwag kayong nakatambay dito. Huwag mo siyang hawakan, pati ang bata. Paulit-ulit mong sinasabing asawa mo si Sunyan. Pero hindi kanya kilala, natatakot sa iyo ang bata. Bakit? Bakit ganito? Si Sunyan, ayaw sa akin dahil mahirap ako. Inuruan niyang hindi ako kilalanin ng bata. Nga, baka totoong gahaman sa pera ang asawa. Sinadya niyang layuan ng bata ang ama. Maliit pa ang bata, sumusunod lang sa nanay. Baka totoong nasiraan na, ang daming nagkakagulo. Hindi ako naniniwalang maniniwala pa sa'yo, si Huo Yancy. Mga sinungaling kayo. Hindi ko tinuruan ang bata na magsinungaling. Hindi mo talaga ama ang mga bata, hindi mo alam. Ang birthday nila, ano ng karapatan mong magsalita? Ano ng ebidensya mo na asawa mo siya? Marriage certificate. Marriage certificate. Legal kaming mag-asawa. Legal kaming mag-asawa. Mali ba ang kutob ko? Meron talagang asawa si Sunyan. Pero ang lungkot ng tingin niya, parang hindi nagsisinungaling. Anak, may marriage certificate sila, legal na mag-asawa. Huwag ka nang magpaloko, palisin mo na sila. Mayroon talagang marriage certificate? Ang sunyan na to, ang sama talaga. Uun ka, palisin na sila. Kung magpapatuloy pa sila sa ganyan, mapapahiya ang pangalan ng pamilya Huo. Buti na lang at naghanda ako ng maaga. Para es akin? Siempre. Ang pangalan niya ay Sunyan. Bukas, magpakita ka ng magandang palabas. Baka makakita ka pa ng asawa. Huo, uwi muna ako kasama ang asawa at anak ko. Uwi na kami. Sumama ka es akin. Kahit na si Sunyan ang tunay na asawa mo, wala kang karapatang saktan siya o ang bata. Huo, nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Hindi na. Talagang masamang babae si Sunyan, hindi man lang kilalanin ang tunay niyang asawa. Nalin lang din si Huo. Huo, ito ang DNA test result. Xingche at Xingyao. May resulta na ang relasyon nila sa inyo. Ayon sa ENA, sila talaga ang mga anak mo. Diyos ko, ang mga batang ito, talagang anak ni Huo. Hindi ko inaasahan. Huyan si ay na pa test. Nang maga. Hinayaan mong saktan ang anak ko at asawa ko. Huo, igilan mo na. Amen na ako. Huwag mo na akong saktan. Huo, hindi ako ang may kasalanan nito. Huo, Zia. Si Mawiwei ang nagbigay sa akin ng pera para gawin ang gusto ni Miss Zhao. Hindi ako. Wala akong kinalaman. Siya ang may pakana. Lahat ay gava ni Mawayway. Wang Shi, agad na linisin ang pamilya Zhou. Huo,
Bigyan mo naman ng pagkakataon ang pamilya Zhao. Tanggang taka. Ikaw ang nagdala sa pamilya Zhao sa kapahamakan. Oo. Oo. Sinabi ko na sa iyo ang lahat. Patawarin mo na ako. Linisin ng maayos. Ziga. Ito. Ano ang patunay nito? Baka naman. Nagkamali ang ospital. Lola, ito ay galing sa sariling ospital ng pamilya Hu. Ang resulta ay siguradong tama. Sila talaga ang iyong mga apo. Mga apo. Mga apo. Mga apo kong mahal. Pasensya na sa inyo, Lola. Naging tanga ako noon. Pinagdaanan ninyo ang hirap kasama ng inyong nanay. Lola, huwag kang umiyak. Tigil na, huwag umiyak. Masayang araw ito. Mulan gayon. Kung sino man ang mang-api sa inyo. Kahit sino pa yan. Ako ang unang haharap sa kanya. Mavaivai. Si Mawiway pala ang may gawa nito. Napakasama niya. Nagkamali tayo kay Sunyan, siya at ang dalawang bata. Nagrabayado sila, kawawa naman. Mavaivai, may sasabihin ka PABA. MRS MR talagang nagkamali ako. Patawarin ninyo ako. Peke ang mga dokumento mo, kasalanan yan, dalhin siya sa presinto. Pag-isipan niya ang mga ginawa niya sa kulungan. Huwag, hindi ako pwedeng makulong, masisira ang buhay ko. Ngayon muntak lang narealitza ang mali muntak. Nang magpasubo ka kay Sunyan at sinaktan mo ang apo ko, ano ba ang nasa isip muntak? Hindi mo ba alam na masisira mo rin ang buhay nila? Hindi karapat-dapat ng tawad ang taong tulad mo. Dapat lang makulong, dalhin na siya, huwag-huwag. O yan si Sunyan. Hindi ko kayo patatawarin. Pasensya na sa mahabang panahon. Ikaw lang ang nag-alaga sa mga bata, nagtiis ka ng hirap. Mula ngayon, wala nang mga api sa inyo. Nene, siya ba talaga ang tatay namin? Siya ang tatay ninyo. Bunso, si Lola yan sa tabi. Gayang sinabi ng bata, kasama natin siya maglaro. At magiging protector natin si tatay. Mula ngayon, pamilya na tayo. Noon kasi, naging tanga ako, Lola. Nagtiis kayo ng hirap. Mula ngayon, gagantihan ko kayo ng kabutihan. Nga pala. Gutom na ba kayo? Papaglutuin ko kayo ng masarap. Wangshi, sabihin mo sa kusina, gawin ang pinakamasarap. 2 dessert para sa bata, huwag lagyan ng mani. Lola, gusto kong strawberry flavor na cake. Oo, meron. Lola, papagawa natin ng strawberry flavor para sa'yo. Lagyan natin ng maraming strawberry si Yaw-Yaw, okay? Okay. Simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay bilang pamilya. Akala ka uwi Zayuso si Mr. Huo Kayans, mali pala ang hinala natin sa kanya. Ngayon, ang bait na ni MRS Huo sa mga bata. Ito ang tunay na itsura ng isang pamilya. Buti na lang ibalik ang katotohanan. Kung hindi, si MS Su at ang mga bata. Napakalaki na pagkakamali. May ama na tayo sa wakas. Hindi na ako tatawaging anak sa labas ng mga kaklase ko. Nanay, gusto kong pakasalan si Sunyan. Pakasalan mo siya. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Mas matanda siya sa iyo ng higit sa 0 taon. Kung kumalat ito, ano kaya ang sasabihin ng mga tao tungkol sa pamilya Huo? Hindi mahalaga ang sasabihin nila. Ang mahalaga, siya ang ina ng aking mga anak. Ang mga bata ay iyong mga apo. Pero ang edad niya. Kung hindi ko siya pakakasalan, si Xingche at Xingyao ay ituturing na anak sa labas. Ang pamilya Huo ay mahalaga ang reputasyon. Kung ang mga bata ay ituturing na anak sa labas,
Sa pagoral at pakikisalamuha. Laging sila pag-usapan. Hindi ko hahayaang ang aking mga apo ay dumanas ng ganitong hirap. Nanay, ang ibig mong sabihin, Pwede mong pakasalan. Pero dapat maging marangya ang kasal. Dapat malaman ng lahat na si Sunyan ay hindi lang isang ordinaryong asawa, kundi tunay na may bahay ng pamilya Hu. Si Xingche at Xingyao ay tunay na dugo ng pamilya Hu. salamat nanay. Kausapin mo ang wedding planner. Ihanda ang pinakamagarbong kasal. Mga anak, kain na tayo. Yancy, ano ito? Sunyan, ang hirap ng 6 na taon mo. Alam kong marami kang pinagdaanan sa pag-aalaga ng 2 bata. Hindi ko mababawi ang mga pagkukulang ko sa iyo at sa mga bata. Pero sa mga nalalabing araw ng buhay ko, gagawin ko ang lahat. Para protektahan kayo ng mga bata. Ikaw, pwede ba kitang pakasalan? Gusto ko. Hindi natatawaging mga batang walang ama ang mga anak natin. Ikakasal na sina mama at papa, magsuot ng gown at maging flower girl. Hindi na tayo maghihiwalay bilang pamilya. Yancy, bukas, uwi muna ako sa amin para dalawin si nanay. Tapos, sasabihin ko na rin sa kanya ang tungkol sa kasal. Sige, samahan kita. Hindi na. Baka hindi maintindihan ng mga tao sa probinsya ang totoo. Tiyak magkakalat lang sila ng chismis. Baka marinig ni Embretho. Masasaktan lang siya. Ako na lang, babalik agad. Ipapasundo kita ni Wang Shi sa entrance ng barangay. Pagbalik mo, hintayin ka niya sa pinagbaba mo. CJ, Lola. Nandiyan na kayo. Nemes nesbay ko. Oo naman. Nay, may sasabihin ako sa'yo. Tungkol sa kasal. Sunyan, bakit ka nandito ulit? Ate, dumalaw lang kay Nay. Hindi mo kailangang alalahanin si nanay. Andito naman kami. Bakit ka palaging umuwi? Ang tatlo mo, puro problema lang dala. Umalis ka na, hindi namin kayang buhayin kayo. Ate, kapatid Montag, yan, huwag kang ganyan. Nay, buntis siya ng hindi kasal. Bakit mo siya pinagtatanggol? Sunyan. Kuya Kiang. Kailan mo babayaran ang utang mo? Kung hindi ngayon, puputulin ka o ang kamay Montag. Hindi Kuya Chong. Bigyan mo ako ng ilang araw, mag-ipon ako. Hindi ako makapaghintay, pati mga tropa ko. Ito ang kapatid mo? Ang ganda pala. May utang siya sa akin na 100K. Bilang kapatid. Tulungan mo siya. Isang gabi lang sa akin. Tatanggalin ko na ang utang niya. Deal? Layas ka. Ong tapong mo. Tulad mong babaeng walang nagmamahal. Swerte Montag na lang makasama ako. Sunyan, Tangstern KBA? Isang gabi lang kay Kuya Kiang. 100K agad, mababayaran na ang utang ng kuya mo. At may protector KBA kay Kuya Kiang. Kung asawa mo siya, ikaw ang sumama. Walang utang na loob. Kung ako'y gusto ni Kiang Jish, may pagkakataon ka pa ba? Masamang tiyahin ka, huwag mong apihin ang nanay ko. Darating ang tatay namin para iligtas kami. Tatay, nasaan ang tatay mo? Kahit dumating siya ngayon, papatayin ka o Zia. Si Sunyan ang nagbigay ng mga apo sa pamilya Huo at kambal pa. Bilang biyenan, napakasama ng trato ko sa kanya noon. Nakakahiya talaga. Nanay, tapos na ang lahat. Buti na lang maayos si Sunian at ang mga bata. Ngayon na naayos na ang kasal. Hindi pwedeng hindi sumunod sa tradisyon ang pamilya Huo. Kailangan muna naming magpakasal sa pamilya Su para bigyan ng karangalan ang pamilya Su. Nanay, ibig mong sabihin, pupunta tayo sa pamilya Su para magpakasal. Siyempre, para ipakita ang sinseridad ng pamilya Huo. Salamat, nanay.
Sa pag-aalala mo kay Nyanyan at sa mga bata. Wangshi, maghanda ka agad ng mga regalo. Para magpakasal sa pamilya Su. Matandang babaeng walang nagmamahal, nagpapanggap pang malinis. Huwag mong isipin. Bakit ako ang sasalo sa kasalanan ninyo? Ayaw mong tanggapin ang kabutihan. Huwag mong saktan ang nanay ko. Masama ka. Si Nyanyan ay anak ko. Hindi ninyo pwedeng apihin siya. Babayaran ko ang utang ng paunti-unti. Kaya Montag bang bayaran? Lola. Lola. Nanay, gumising ka. Tigil. Zeno ka? Pakialamero ka. Ang manugang ko, hindi mo pwedeng galawin. Zeno ka? Bakit mo sinasaktan ang asawa ko? Inaapi mo ang asawa at anak ko. Ilang buhay meron ka para bayaran ito? Itawan ninyo ako. Bakit ninyo ako hinuhuli? Nandito lang ako para maningil ng utang. Maningil ng utang? Ang tapong Montag Kahit ang asawa ng pamilya Huo, inapi mo. Patit mga bata, hindi mo pinatawad. Gusto mo bang mamatay? Ang pamilya Huo ba ang pinakamayaman sa Jiangcheng? Ang asawa ni Sunyan ay ang presidente ng Huo Corporation. Huo, baka nagkakamali ka. Si Sunyan ay babaeng nagkaanak ng hindi kasal. Hindi alam kung saan nakuha ang lalaki at nanganak pa ng 2 bastos. Hindi siya karapat-dapat maging asawa mo. Tama. Tama. Itong si Sunyan. Isang babaeng walang moralidad. Pinaparusahan namin siya. Pinagdudahan mo ako kahit ang sarili kong asawa. At mga anak ay hindi ko makilala. Huo, bulag ako, patawarin Montag ako. Wala akong mata. Huo, nagkamali kami, patawarin mo kami. Hindi ko na ito ulitin. Sunyan, ako ang kapatid Montag. Oo. Pamilya pa rin tayo. Nang ako'y ipangako para bayaran ang utang at apihin ang anak ko. Bakit hindi mo naisip na pamilya tayo? Dalhin sa presinto, hatulan ayon sa batas. Huo, ayokong umalis. Huo, patawarin Montag ako. Dalhin si Wangshi sa ospital. Opo. Ang ganda mo ngayon, nanay. Ang guwapo mo rin, tatay. Huo, malapit na ang kasal. Bathin natin si Geho Yanzi. At Bibi, Sunyan, maligayang kasal sa inyo. Kapag sapat ang init ng puso, ang edad, kayamanan at katayuan, ay alikabok lamang sa paglipas ng panahon. Hindi makakapigil sa dalawang nagmamahalan na magsama. Gawing ganap ang mga panghihinayang.